yung barko ni Bongbong Marcos, palubog na. Siya yung kapitan eh. El Kapitan, Bongbong Marcos. Lubog na yung barko mo. Abandon ship na yung iba. Kaya nagkaganyan yan, inisip ni Saldico, nilaglag niyo siya. Kaya nararapat lang, dapat lang, ilaglag din kayo. Because he felt, no one, ba't ako lahat nito? Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Or PRRD is perfect. Nobody is perfect. Meron ding mga kapalpakan yan. Accept natin lahat yan. Ha? Doon lang tayo sa totoo. Wala namang perfecto eh. Kaya lang malinis si Sara eh. Wala sila talagang ang hirap kalkalin pag malinis. Yung iba ginagawa kakalkal ng personal, life. Yung iba kakalkal ng mga maliit, tapos kakargahan sa mga trolls, sa mga vloggers, no? Pero ito si Sara, wala talaga sila makalkal na to the point, kayang sampahan ng kaso para mapakulong. Nagigets? Yes, chismis pwede, sisiraan chismis, pero yung kukulong hindi. So, hindi makukulong si Sara, one. Yun yung dahilan. Number two, magwawala ang taong bayan. Lalo ngayon, na galit na sila sa magnanakaw ng baha, tapos nagsalita si Saldico na ang magnanakaw ay presidente, tapos si Sara pa ang ikukulong, magwawala ng taong bayan. Babaliktad na itong gobyerno na ito. Hindi tayo nagsasabi kung ano ang gagawin ng taong bayan, okay? Baka ano nyo ako ng sedition, etc., etc., hindi po. Ini-interpret natin ang mangyayari. Kaya ayaw gumalaw yung kampo ng gobyerno, itong mga magnanakaw na ipakulong si Sara dahil magbabackfire. Una, hindi lulusot sa korte. Pangalawa, magbabackfire. Nagigets? So, kaya nga yung sinasabi ni Bongbong Marcos na maraming makukulong bago magpasko. Bongbong Marcos, ang laking tawa ko pag ikaw. Ay, sinasabi ko sa inyo, magse-celebrate buong Pilipinas at buong mga Pilipino sa buong mundo. Celebration yan, malaki. Ay, naku, matindi yan. Yung galit ng taong bayan, grabe. Kaya nga, alam mo, ang daming bumaba ang tingin dito sa Pinklawan. Ang dami. Kasi nakita yung na-expose ang Pinklawan. Na-expose ang komunista NPA. Na-expose sila. Dati parang pag inisip mo talagang para sila sa taong bayan. Hindi. Agenda nila ang gusto nilang itulak. Talagang magdidiwang buong Pilipinas. Makikita nyo kung gaano kasaya ang mga Pilipino. They are just waiting for the right time that Bongbong Marcos will realize and we will make the ultimate sacrifice ng maayos ng Pilipinas. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Hinihintay na lang kung kailan makukulong. Ito ang matapang na sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung natatakot ba ito na baka kasuhan siya ng pamahalaan dahil sa pagpapakita ng suporta ng kanyang opisina sa mga inihandang anti-corruption protest. Pag-amin ng Vice Presidente, dumating na siya sa punto na naghihintay na lamang siya kung kailan siya huhulihin ng administrasyon. Kaugnay ito ng mga nakasampang kaso laban sa kanya dahil sa umano'y pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Subalit ayon sa Vice Presidente, hanggang ngayon hindi pa rin umano mabuo ng administrasyon ang strategy nito para siya ay maipakulong dahil wala... Alam mo, Tambi, lumapit ka na kay BP Sara. Alam mo, Tambi, punta ka na sa rally.
naman talaga silang ebidensya Hindi ko sinasabing tatanggapin siya, ha? Okay, wala po tayong sinasabing ganun. Pero para matumbok na natin at matapos na natin tong problema to. ng anumang maling ginawa ni BP Duterte. Kabilang sa kasong inaasahan niyang gagamitin laban sa kanya ay ang isinagawang rally noong September 21. Actually ako, meron din akong pending open investigation sa inciting to sedition and grave threats. Wala ako sa September 21 na rally. Iba yung sa akin. But it's the same case, inciting to sedition. And I think it's an open investigation until now. Ginagamit nilang panakot. Dagdag pa nito, hindi rin siya natatakot kay Ombudsman Crispin Boying Rimulya na kasalukuyang nire-review ang mga reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education noong siya pa ang namumuno rito. Hindi na rin umano natatakot ang Vice Presidente kung tuluyan siyang maipakulong dahil nakahandaan niya siya sa kung anong posibleng mangyari sa kanya. Samantala, kaugnay ng inisyu na warrant of arrest ng ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa, inamin ni BP Sara na nag-alok ito ng tulong sa senador. Ang sinabi ko lang sa kanya na merong kaming i-refer sa kanya ng lawyer kung interested siya, international law lawyer. Ako yung nag-reach out nung nabasa ko yung balita at Dalawa kayo ipakukulong, sabay kayo. Ang sakit sa ulo, no? Doon pa lang sa kay Bato, alam mong talagang mayroon silang gustong pagtakpan. Isipin mo, gagawa sila ng chismis, wala naman talagang warrant, pero nasa cellphone niya, hindi naman niya ipakita. Diba? Ang gago ng ombudsman, ano? Oo. Para lang mapagtakpan. Pero, hindi nyo na mapagtatakpan to. Ang laki ng balita ni Saldico. Sobrang laki. And again, the timing is perfect. Yung galit at the same time, at ito yung pagising ko kanina, yung galit at saka yung saya, nasabi ko, victory is at hand. Naaamoy-amoy na natin. Congratulations. ang nakausap ko yung kanyang anak, si Maki. Mia Alonso, Okay, next po tayo. Okay, pag-usapan natin ito. Ang protestang yan noong September 21 sa People Power Monument sa EDSA. Mauulit daw sa linggo, 8 a.m. hanggang 10 p.m. Mangunguna sa rally ang mga retiradong military officer at general. Ayan, retired military officer tsaka generals. Sasali. Okay? Kaya lang tinatakot. Tatanggalan daw ng pensyon. Bongbong, pinaghirapan nila yan. Tapos dahil sasali sa rally, wala na silang karapatan. Ano ba yung binibigay nyong pensyon sa kanila? Limos? O pinagtrabahuhan? Parang ano mo yung sinahuran mo, tas pinangakuha mo, bibigyan kita ng bonus. Huwag ka lang magsasalita. Parang rape yung ginagawa nyo, animal. Kasali rin ang grupong United People's Initiative at iba pang religious group at sector. 300,000 daw ang magpoprotesta. Kaya kanina, ininspeksyon ng mga pulis at tauhan ng Quezon City Local Government ang People Power Monument. Hindi natin kontrolado yung ibang grupo na dadalo, pero pakiusap natin na sana kung may mga ibang grupo naman is maayos yung pagpunta nila dito. Nakahanda naman po yung QCPD kung magkaroon man po ng anumang gulo. Alam mo kung bakit? Kasabay ng rally sa EDSA, magsisimula rin sa linggo ang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Alam mo kung bakit takot sila sa rally na ito? Kasi hindi supot. Yung rally kasi before, nung September 21, hindi ko nilalahat, karamihan dyan supot. Ayaw patawag ng Marcos resign? Paatinin nyo ng artista? Tas puro dilawan yung nasa stage? Tas ayaw nyo Marcos resign? Ano yun? Diba? Hindi ganon. Hindi po natin sinasabi na pagbabagsakin ng gobyerno. Hindi po yun, ha? Pero pwede ka nung magsalita
ng iyong saloobin. May bawal ang Marcos resign? Anong rally yun? Di ba? Oh. So ito ngayon, kaya takot si Bongbong Marcos. Bakit? Hindi rally ng pengklawan. Hindi rally ng kain-tae. Hindi rally ng duwag. Hindi rally ng bading. Totoong rallying galing sa puso. Kasi yung naganap na rally noon, rally, hindi man lahat kasi nandun din ako. Well, bahala kayo, magalit kayo kung magagalit. Sigaw ko Marcos resign doon. Yeah. Yung rallying naganap, ano yun? Optics ni Bongbong Marcos yun. Kampi niya yan dilaw eh. Kunwari rally pero walang sisigaw. Eto iba 3 araw. Kaya kita mo nang gagalaiti. Bakit 3 araw? Nagpaplano kayo ng EDSA. Ganyan na nangyari sa EDSA, 3 araw. O may ganon. Ayusin kasi ninyo yung trabaho ninyo. Ayusin nyo yung investigasyon. Sa Carino Grandstand sa Maynila, paglilinaw ng INC, hindi sila nakikialam sa politika. Ihahayag lang daw nila ang kanilang damdamin sa mga nangyayaring kasamaan, sangkot ang mga opisyal ng pamahalaan. Ganyan din ang stand ko. Hindi ako gagawa ng lihis sa konstitusyon, ng lihis sa batas. Ilalathala ko lang ang ating damdamin. Ganyan din ang stand ng KOJC. Hindi nila gustong bumagsak ang gobyerno. Okay? Maliwanag po yan. Doon lang tayo sa legal. Pero, Marcos, may magagawa ka. Make the ultimate sacrifice for the Filipino people. But I know you will not do it until, lagay niyo dyan, hindi bababa si Bongbong Marcos. Di ko sinasabing pinabababa kita ha, pero sa tingin ko, hindi bababa si Bongbong Marcos hanggang, ilagay niyo dyan kung ano yun. Ako sa tingin ko, hindi bababayan si Bongbong Marcos hanggat ang dapat nagtatanggol ng mga kalalakihan sa konstitusyon ay busal ang damdamin. Wala tayong sinasabing pababagsakin. Dapat lang nagsasalita din yung mga nagtatanggol dapat sa konstitusyon. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro naman, hindi raw nababahala na humantong sa destabilisasyon ang mga kilos protesta, lalo't may mga retiradong military officers ang makikirali. How many are they? Actually, they're very few. The bulk of the retired officials, they do not speak for retired officials. Yan ang mga palusot eh. Ilan lang ba yung mga yan? Ilan lang ba yung magrarally na yan? Hindi naman yan ng butante. Ganyan din naman yung survey, di ba? Ilang nyo, maliit lang. Pero yan ang damdamin ng nakakarami. For retired officials. Politika ito, walang epekto sa armed forces tsaka sa police, no? Gate naman ang armed May punto sila, alam mo. forces of Ngayon, may expose ano ang puso, ano ang karakter, ano ang tayo ng sundalo at ng pulis. Uulitin ko yung sinabi ni PRRD sa amin nung nagkita-kita kami. And ako ang nagtanong nito kaya hindi ko makakalimutan. Personally, tinanong ko sa kanya. Ano ang pwedeng magpa-resign kay Bongbong Marcos? Magre-resign kaya si Bongbong Marcos? Sabi niya, hindi yan. Unless manindigan ang sundalo. Ngayon, hindi ko sinasabi may gagawin ng sundalo. Pero sa nangyayari ngayon, sa ginawa at testimony ni Saldico, ma-expose kung ano ang totoong karakter ng sundalo natin. Ano ang totoong lagay nila, anong totoong tayo nila, makikita
These following days, ang sundalo natin ay kailangang manindigan kung saan sila dapat manindigan. Malalaman natin kung ano ang paninindigan ng mga sundalo. In the Philippines, walang aktibong sundalo ang sasali sa destabilisasyon. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag-military junta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Ganaan! Bakit kawawa ang ating bansa? Kawawa ba ang bansa natin? O mas kawawa pagka si Bongbong Marcos? Nagtatanong lang. Nagbabalita mula sa front. Next po tayo. Okay, himay-himayin po natin itong sinabi ni Saldico at saka yung ano yung counter nila dito kay Saldico. Sasagutin po natin isa-isa yan, ha? Papunta sa bahay, nila pang may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Sa ukay-ukay mo ba binili sa binili ang Amerikano mo, pambira, oh. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Yan. Alam nyo, doon sa matagal nang sumusubaybay sa channel ko, matagal ko nang sinasabi yan, si Saldico hindi talaga nila gustong pauwiin yan. Kunwari lang, gusto nilang pauwiin. Kasi, kung si Tebes nga napauwi nila di ba? Si Saldico pa. Tingnan mo, ang tagal nilang cancelin yung passport. Anong palusot nila doon? Wala pang kaso. Pwede mong gawa ng paraan yan. Talagang ayaw nilang pauwiin si Saldico. Ngayon, na nagsalita na si Saldico, ang sabi niya, yayariin siya. Posibleng ano to ha? Baka yung ginawa kay Nino, yariin. Sa airport pa lang. Ngayon naman, gusto siyang pauwiin na. Tandaan po natin, meron silang record sa airport. Yung si PRRD, sa airport pa lang in-intercept na. Baka pag umuwi ito, maninoy ito. Maninoy ito. Siya mismo takot na can we blame him? Bilyon ang pinag-uusapan, tas ilalaglag mo presidente. Talagang takot ka niyan. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Diba yan din na sinasabi natin? Diyan ka na lang, hayahay buhay mo, suportahan ka namin. Basta ilaglag ka namin dito. Total, nandiyan ka naman Kami nang bahala sa'yo. Tagal natin sinasabi yan, ano? Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ayun. So, hindi niya gusto. Hindi niya gusto siya yung sacrificial person. Kasi kailangan may umako Because it's a fact na ninakaw yung pondo ng tungkol sa baha. It's a fact na may ghost projects. Hindi na natin maitatanggi. Pero hindi naman po pwede lahat tumatanggi at walang guilty. Kaya kailangan may umako. Kaya siya ang pinapaako, kaya lang ayaw niya. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ayan. Kaya, relax lang kayo. Marami pa to, part 1 pa lang maglalabas to ng ebidensya. Pero as early as now, congratulations sa inyo, especially doon sa mga vloggers na kahit ginipit
kahit inalok ng pera, alam ko marami kayong inalok sa inyo. Okay? At hindi kayo nagpatinag. Hanggang sa dulo, hindi kayo pumayag. Congratulations dyan sa mga vloggers na yan. Yung iba, pag hindi mo tinanggap, tinatakot ka din i-demanda. Remember, ganyan ang ginawa nila kay Banat Bay. Pati itong animal na to, ang daming demanda kay Banat Bay. Okay? So, congratulations sa vloggers, sa pastor, sa simbahan na nanindigan. Ha? May mga simbaang nanindigan talaga. Hindi nagpatakot. Hindi, diretsuin ko kayo. Si Pastor Kibuloy, hindi nagpatakot hanggang ngayon. Kaya nakakulong dahil sa kanyang pakikipaglaban. Alam nyo ba, hindi ko nababanggitin kung sinong simbahan. May simbahan, I have nothing against sa church nyo, okay? Pero may simbahan ngayon, instead na gustong lumawak ang investigasyon, ang gusto pa nila, ang tono nila, dapat umuwi to si harapin ang batas, to si Saldi, at wag basta maniwala sa balita niya, kailangan dumaan sa due process. Now, here you are, talking about due process, tong simbahan na ito. Halatang halata kayo. So sa mga politiko na hindi rin natinag, hindi nagpakatuta, mga hindi nagpakapinki, hindi nagpakabading, diretso ang tayo sa mga politiko, di namin kayo makakalimutan. Kung magtatagumpay tayo ngayon, na maipakulong at managot ang mga magnanakaw at may mga ghost projects, kayo ang totoong hero, yung mga hindi nagsibaliktaran despite the pressure, despite the temptation. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. 100 billion pesos. Naku, sarap ng buhay mo, Bongbong. Ang daming nagugutom. Ikaw, hindi lang milyon. Billion. Alam mo ba yung 1 billion? Nakakalula na yan eh. 100 billion pa. Ang lupa. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Ay, ang taray mo, Bongbong Marcos. What the President wants, the President gets. Ang utos ng hari ay hindi mababali. Ang strong mo ron, ha? Ang strong mo ron, Bongbong Marcos. Ano yan? Ha? May makakilala kasi ako mga Andoy. Ano Andoy? Under Desaya. May makakilala akong ganyan. Oo, yung statement na, yung weak, biglang nagiging matapang. Oo, hindi nila statement yun. Statement yung kanilang ano yun. Yung kanilang, kanilang general nakatabi sa kama. Di ba? Oo. Ano yung inutusan ka sabihin? Sweetheart! Sabihin mo dyan. What the President wants, the President gets. Andoy na andoy ang dating, biglang nag-switch. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag,
Naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Yun pala ang susi nun. Yung brown leather bag. Dati basura, ngayon brown leather bag. Yan, isisiwalat niya isa-isa magiging laman yan. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Ayan, diba? Totoo naman eh. Mas mataas ang budget ng DPWH sa DepEd. Ngayon, ganyan ka-powerful. Eh, kasi ang sinasabi nila na yung Pinklawan, bakit hindi pa pinasok sa kung saan-saan, bakit dyan pa ipapasok, parang hindi naman sa makatotohanan. Dito pala, makikita mo naman talaga na powerful ang president. Basta iutos niya, pwedeng mangyari. Para hindi nga naman halata. Diba? Kapag bumutok ng ganito, lusot siya. Diba? Ang tanong, totoo ba na mas mataas? Bakit laging sa DPWH hindi sa DepEd? Questionable. Ano yan? Ang nakinabang yan? Si Tambi lang? Hindi alam? Hindi alam ni Bongbong Marcos nung mag-asawa? Ganon siya ka-stupid? Ang anak niya nasa Congress? Diba? Ganito na lang. Kasi ang sinasabi, walang ebidensya eh. Kaya nga relax lang kayo. Magsisilabas yan. Imposibleng walang hawak tong ebidensya kasi magkakasama kayo. Ulitin ko, party list to. Na manipulate niya yung ganong kalaking pera, party list lang, nang hindi alam ni Tambi, nang hindi alam ni Bongbong Marcos. Sinong loko-lokong maniniwala doon? Of all people, bakit yung party list? Ang daming mga veteranong mga politiko dyan. Di ba? Kasi, kaya nyo siyang pilipitin. Susunod sa gusto ninyo. At, in the end, alam nyo, pag nagkabulilyaso, maituturo nyo siya. Kasi lahat nung ipagawa nyo, ginagawa niya. Kung mga veteranong politiko yan tatanggi, tama o tamang-tama? Posibleng pumayag ng konti, pero hindi yung ganyan 100 billion. At mautak yun. Hindi nyo basta-basta mapipilipit. Ito, kaya nyo eh. Party list. Pinilipit kayo? Nek-nek nyo. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Yeah. Kaya nga, yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos, pati yung mga promises niya ngayon, napaka-imposible. Yung pangako niya ngayon, parang pangako na paano niya sasagutin yung rally.
Looking forward siya. Ito mga sasabihin sa rally. Ito na yung pangako ko. Ito yung sasagot ko sa inyo. Di ba? Parang ganun na eh. Itong pagtanggi niya, alam niyang maglalabasan ng ganyan, inuunahan niya na. Yan ang style ni Bongbong ngayon. Uunahan niya na. No? Pero pag sinilip mo talaga yung investigasyon, wala talagang nangyayari. Kaya abangan natin itong part 2. Maganda yan. Ng komentaryo. Sabi ni ICI Asurin, sinabing walang silang nakita na ghost project sa Ilocos Norte. Baka substandard meron, no? Kasi baka naman talagang walang ghost projects, no? Pero iba yung tono ni iba yung sinasabi ni Chavit. Pero let's assume totoong walang ghost projects. Substandard, ang tingnan nyo substandard. Kasi pwedeng may proyekto pero yung bakal kakapiranggot. Yun yung tingnan ninyo. Imbestigahan kasi nyo ng maayos para pagkatiwalaan kayo. Dapat sagutin ito ni Chavit Singson kung talaga bang walang ghost projects, no? Pero pagka ganitong gagawing investigasyon ng ICI, sinabi nga ang daming proyekto ng Diskaya dyan Wag lang kayong maghanap kung may ghost projects. Wag lang kayong maghanap kung may substandard. Maghanap din kayo kung ninakaw yung pera. Kasi kung idinidiin ng Diskaya, ang daming proyekto ng Diskaya dyan, naman. Diba? Simpleng-simple yun So, dapat, laliman nyo yung investigasyon. Huwag yung mema lang. May masabi na nag-imbestiga kayo, tapos lusot na Ilocos Norte, tapos malinis na si Bongbong. Ngayon, naglalabasan na nga, Tingnan nyo yung nangyayari. So, tingnan nyo rin. Kasi, baka naman, may magic ginawa dyan si Sandro. Para patas lang tayo. Para naman pagkatiwalaan ng ICI na investigasyon. Good news ba ito o bad news? Nagladlad si Pinky. No, sige, pasok. Pasok na, walang probative value. Kasi hindi naman under oath So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath Alam mo, eto yung state, mamaya hihimay-himayin po natin yung video ni Saldico, napaka-importante niyan. Pero bago yon, pag-usapan muna natin yung mga abogado ni Bongbong Marcos ito, hirap na hirap. Abogado number 1. Hoy. Di umano. No, si Pinky Lacson. Grabe, no? Alam nyo yung statement ni Saldico na yon. Lumabas ang totoong yung mga nakatago na hindi naglaladlad. Ngayon, labas ang mga abogado ni Bongbong Marcos, labas ang mga tagapagtanggol ni Marcos, pati simbahan, pati yung kaaway ni Bongbong Marcos, pati mga NPA, nagsilabasan. Alam natin ngayon, di ba? At least ngayon malinaw. Kasi, before, dalawa yung names that cannot be mentioned. Si Tambi at si Bongbong. Na-mention na si Tambi. Si Bongbong wala pang nagtuturo, wala pang nagdidirect. Ngayon, na-mention. Di biglang lumabas, pati si Chanko, nag-abogado kay Bongbong Marcos. Di ba? Makikita natin ngayon kung sino talaga yung habol ay matukoy yung mastermind or ang habol ay mailayo ang usapin kay Bongbong Marcos. Di ba litaw na litaw? Even the Pink. At marami tayong pag-uusapan sa Pink. Ang hirap ng kalagayan ng Pink ngayon. Pasok! Siya rito, mag-take out siya at sabihin niya yung statement niya, then may probative value. Pero what do you make? Papatayin nga siya. Ikaw naman para kang hindi pulis. Para kang hindi nagtago. Nagtago ka rin. Tapos biglang namatay si Daser. Hindi ko sinasabing ikaw may kasalanan noon. Pero may ganung issue. Pagka may nalalaman
may namamatay. Oh, tapos papupuntahin mo dyan. Hindi nyo naman maprotektahan. Sasabihin nyo, si Diskaya nga, hindi nyo bigyan ng ipasok sa Witness Protection Program eh. Si Saldi pa. Oh. Ikaw naman mag-isip-isip ka rin. That, sir, kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 million. Mahirap pag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president. Why would teka muna, Pinky. Why? You are not defending the president. You are defending the president. Ayan, ano yung ginagawa mo? Di ba? Nag-aabogado ka doon sa presidente kasi simple lang yan eh. Ikaw bilang Blue Ribbon chairman, dapat, sige, may lumalabas na ganyan. Hindi ikaw abogado nung kung sinong partido. Tanggapin mo lang kung may pumapasok na ganyan, di sasabihin mo, sige, imbitahan natin siya. Or baka meron siyang mapakitang ebidensya at titingnan natin. Hindi yung pinagtatanggol mo si Bongbong. Siguro tanungin din natin si Bongbong. 'Di ba? Anong masasabi ni Bongbong? Ibig sabihin nakagitna ka. Kahit yung mga katulad mong Penk, ikaw Penke, halatang halata. Alam nila kampo mo. Alam nyo, eto sample lang. Malalaman mo yung demonyo. Ito hindi connected kay Pinky. Ha? Yung demonyo, kakalabanin yan yung kaaway. Tama o tama-tama. Pero pag parehas kayo ng tono, halimbawa, maling katuruan, hindi kanyang kukontrahin, hindi kanyang papatayin. Tingnan nyo anong pinapatay. Di ba? Anong punto ko lang dyan? Bakit hindi ka binabanata ng Penk? Kasi pinagtatanggol mo si Bongbong. Halatang halata. Hindi yung proseso ang pinagtatanggol mo. Insert 100 billion sa BICAM. Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Tingnan mo, isa script nila, di ba? Bakit niya binito? Sa NEP, kaya niyang gawin. Para hindi obvious. Tanga naman itong mga ito. Ang dali-dali nung script. Kasi pag masyadong halata, alam mo sabi, siya nga ang nagpapaimbestiga. Kaya nga. Kasi alam niyang sasabog yung baho. Alam niyo yung umutot? Yan ang maingay. Sinong umutot? Sinong umutot? Pero siya umutot. Inunahan niya lang. Kasi alam niya mangangamoy eh. Di ba pag umutot ka, unang dadaan yan sa'yo sa ilong mo. Di ba? Lalo kung mabaho. No choice ka. Kailangan mo sabihin, sino yung umutot? Pero siya yun. Ganun ang ginawa ni Bongbong, di ba? Kaya niya pinaimbestigahan kasi talagang grabe na ang bagyo at ang baha. So inunahan niya na para magmukhang malinis. Kita mo? Yan ang script ni Claire. Siya nga ang nagpapaimbestiga. Ito sinasabi niya, dapat dadaan sa NEP. Tapos binito niya pa. Para hindi halata. Gusto mo magnakaw halata? Eto na lang isipin yung mabuti. Ang tagal ko na tong sinasabing paulit-ulit. Tatandaan nyo ito. Saldico is a party list. Party list, ilan lang boto niyan? Party list. Hindi ko minamaliit ang party list. Pero he cannot be that powerful para imanupula ang pera na walang go signal sa ibabaw. Huwag nga kayong tangang mga politiko. Party list lang yun. Hawak niya trilyon, bilyon. Siya nagdidesisyon. Tapos hindi alam ni Tambi. Tapos hindi alam ni Bongbong. Ang lilinis nyo, Teng. Ang linis nyo, Teng. Kaya sinasabi ko, dapat din managot ang mga kontraktor at DPWH. Okay, walang problema dyan. Pero hindi naman makahagalaw yun nung walang mastermind. Sindikato tong mga to. At yung sindikatong yan may mastermind yan. Dapat, he is supposed to be that powerful para may command siya.
Ano yung ganun na lang katanga si Bongbong Marcos? Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabi niya na yung DB. Nasagot ko na yun, di ba? Para hindi halata. Okay. Ngayon, bigyan muna natin ng let's assume. Kasi sabi niya, so ibig sabihin na incredible yung hindi, parang ang punto ni Lacson, hindi naman niya sinasabing, hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Kaya lang, hindi naayon doon sa na-experience ni Lacson, yung ginawa ni Bongbong Marcos. Pagpalagay lang, nagsisinungaling si Saldico. Pagpalagay lang natin, nagsisinungaling. Di ba hindi ka dapat mag-take side? Being the Blue Ribbon Chairman. Dapat sasabihin mo lang, titingnan natin, iimbestigahan natin si Bongbong, imbestigahan din natin si Saldi, tingnan natin, i-connect natin. At mananawagan kami kung sino pang may nakakaalam patungkol kay Saldi at kay Bongbong ng matimbang natin, magpasa kayo ng mga ebidensya. Tapos. Di ba mukhang patas ka? Yang ginagawa mo Pinky? Hindi. Mukha kang abogado ni Bongbong. Sinabihan niya ng DBCC, oy, magbigay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Saldico para sana kahit paano? Ito, okay? Tingnan nyong mabuti. Nag-iiba ng tono si Saldi. Si Pinky. Nag-iiba ang tono mga abogado niya. Dati, gusto niyang imbitahan ng Zoom. Ang mga sinasabi, wag bibig kasi pag inimbita mo ng Zoom yan, hindi mo naman na mapapasinungalingan. Mamaya magsinungaling yan, hindi mo naman makukontempt. Pero ngayon, iba na tono ni Pinky. Si Senator De La Rosa suggested. Okay, tamo, tinuro pa si Bato. Sa chat group namin, sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino-sino ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. At hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Okay. Alam mo kasi problema nyo, nag-iiba na kayo. Ngayon, meron na siyang kondisyones. Ayaw na rin niya ng Zoom. Di ba? Kasi ang problema sa inyo, ang tagal pinauuwi. Hindi nyo kinansila yung passport ni Saldi. At yung pala, kaya hindi kinansila ni Bongbong yung passport na kahit meron siyang magagawa kasi pinag-stay siya doon. Para hindi magturo. At gagawin siyang sangkalan. Siya ang gagawing parang sacrificial lamb. Lahat ituturo sa kanya. Yun yung sinabi ni Saldi, di ba? Pinauuwi na nga yan. Tagal nang pinauwi, hindi ginawa ng paraan ni Bongbong Marcos. Ngayon, gusto nilang pauwiin. Bakit? Kasi nasabi na eh. Anong sabi? Kakatahin siya rito. Kita mo nagbabago sila? Yes, kung mag-clarify sila gano'n. May invitation nga kami sa kanya eh. What do you also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo nakausap, staff lang. That's all under consideration paggawa namin ng committee report. Mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailan meron ka pinangawakan na maililink mo yung pangalan at sa hawak mong dokumento. Kung wala
Wag mo na lang sabihin. Okay. Pinky, sabi niya, kung wala kang hawak na, parang sinasabi niya kung wala kang hawak na ebidensya, wag mo na lang banggitin yung pangalan. Diba? Ganyan din naman yung ginagawa ni Ombudsman. Kung wala kang hawak na warrant of arrest, wag mo nang banggitin. Sabihin na, hindi, iba naman yun. Parehas din yun. Ha? Pag ginagawa sa inyo, ayaw nyo. Pero ito masasabi ko sa iyo, Pinky, relax ka lang. Kasi bakit? Part 1 yun. Ilalabas niya ng ebidensya. Tatandaan mo. Kung totoo yung sinasabi ni Saldi, and I believe, hindi man sakto yung pagkakasabi ni Saldi, hindi makakagalaw si Saldi at possibly mastermind talaga yan si Bongbong. Maraming hawak yan na ebidensya. Relax ka lang. Part 1 lang daw yan. May timing dyan. Mamaya ilabas sa rally. Kung ako nga kay Tambi, ilalaglag siya ni Bongbong Marcos. Ito opinyon ko. Pero tong opinyon ko, hindi ko pinulot sa puwet. Okay? Kasi meron akong nakakausap na grupo na nilalaglag si Tambi. Atin lang, huwag niyong ikakalat. Atin lang yan. At tong grupo na ito, grupo ng mahal na mahal si Bongbong. Okay? So, I therefore conclude, in my opinion, ilalaglag talaga to si Tambi. Ha? Kaya Tambi, magsalita ka na ngayon pa lang. Okay? Ituro mo yung mastermind. Mark my words. Maaalala nyo ko pag nangyari ito. Ilalaglag ni Bongbong si Tambi. Opinion lang yan. Pag nagkatotoo, tsamba, naiutot ko. At kahit pitpitin yung itlog ko, hindi ko sasabihin yung source ko. Pero pag napanood nyo to, sasabihin nun, lintik ka. Kaya kaibigan natin yan. Pero magtataka ako, kaibigan nito si Bong. Ano to Bakit pinapalaglag si Tambi? Alam to ng ibang vloggers. Sabi ko lang po, ipapasampi na ba siya? Aabot ba kayo sa pagpapa-aresto? Hindi. Invitation, in-invite na namin siya. Okay, so sunod sa Pina. Pwede isupina susunod. When is the next? Magsisynchronize kami sa schedule ng budget. And then kay Bernardo, gaano siya ka-credible? May mga binanggit siyang Well, it's up to the DOJ. Ito, para si Gutesa, nagsalita siya under oath. So yun, valid yung kanya, subject to evaluation, subject to validation, using other pieces of evidence. Diba? Alam mo yung sinabi ni Tambi? Pakinggan nyo ito mabuti. Pakinggan niya. Pakingge. I-confirm lang niya yung sinabi ni Gutesa na bodyguard siya at naghahatid nga ng pera sila kay Tambi. Papasok yan Abangan sa part 2. I-confirm ang sinabi ni Gutesa. Uy! Like Senator Poe. Exciting. Ang dami nagme-message. Sabi nila, magiging busy ang mga vloggers. Kawawa yung mga Ako ay nakikiramay doon sa mga trolls na mawawalan ng trabaho. At ako'y nakikiramay doon sa mga vloggers na hirap ng ipagtanggol lang magnanakaw. Good luck sa inyo. Let's not go there yet. Tingnan natin. Kasi pag-aralan namin yung dokumento. So sir, si Bernardo, yung important witness, hindi ho sinabi ko. Sir, ayun na lang. Tawa na lang sagot ko. Thank you, sir.
Sir, can we say na mahina yung pag-link niya kila Grace po, kila Mark Villar dahil puro staff? Basahin natin yung... Okay, next po tayo. Next topic. Ito, next, abogado. Grabe si Saldico, no? Si Saldico, pinakain ng tae. Yung pinklawan. Grabe kayo. Ang hirap ng posisyon ng pinklawan ngayon. Tingnan mo, ha? Si Sara, ha? Sinabihan, kainin nyo tae ni Bongbong Marcos. Di ba tinain na nila si Bongbong? Oo, kinain pa. May inulit pa ni Saldi. Pinapakain niya ulit yung pinklawan ng tayo ni Bongbong. Sabi, we urge for former Representative Saldico. Why? Meron ka ng driver. May papakilala ako sa iyo, driver Pogi. Bakit naman driver? Hindi. Kasi yung mga VIP kailangan naka-driver yan. Oo. Tsaka siyempre kung magda-driver kayong Pogi na. Sige. To return to the country and fully cooperate with the ongoing investigation into the anomalous flood control and other infrastructure projects. Totoo ba to, ha? Nakuha ko lang ito eh. Totoo bang sinabi mo yan, De Lima? Kasi kung hindi, hindi, lusot ka. Pero kung sinabi mo yan, grabe, talagang kinain mo na yung tayo ni Bongbong Marcos, ha? Kayong pinklawan, ha? But kung totoo to, at sinabi nga to ni De Lima, De Lima. Kung nasabi nga ito ni De Lima, ito ang istorya ng Pink ngayon. Grabe yung nila. May napanood ako, sabi nung isang vlogger. Si vlogger interview at saka si interview sarcastic. Yan, pangalanan na lang natin gano'n, si vlogger interview at si interview sarcastic. Ngayon. Ang posisyon nila, hindi namin pinagtatanggol si Bongbong Marcos. Pero ang tanong dito, yung binanggit ni Saldico, sinong makikinabang? Si Sara daw. Kasi pag pinag-resign si Bongbong, papalit si Sara. Tingnan mo. Okay, let's assume hindi nga nila pinagtatanggol. Number 1, hindi nga nila pinagtatanggol si Bongbong Marcos. Number 2, inaamin nila na si Bongbong Marcos ay may kasalanan directly or indirectly. Maaring kung hindi man siya nakinabang, sobrang tanga niya na bakit niya hinayaan. So talaga namang involved daw si Bongbong Marcos. Pero, may pero makikinabang si Sara. Parang, ito ay ginagamit ng Duterte. At pinapalabas nila, kasalanan na naman ng Duterte, pamira. Pati yung pagnanakaw ni Bongbong Marcos, kasalanan ni Duterte. Pati yung ini-insert ni Bongbong, kasalanan ni Duterte. Pambihira, kawawa naman yung matanda doon. Nananahimik na, giniginawan lamig-lamig sa dahig.